Right. So meron tayong ano dito, pasyente. Honda Click. .125 ano. So ganito yung sounds niya, baka ano kayo nito. Magkaroon kayo ng trouble na ganito sa motor nyo, at least alam nyo. Kasi bubuksan natin to, actual na din bubuksan. So, ayan, paanda rin natin. Ganito yung tunog niya, pakinggan nyo. Yun. So, yun yung tunog niya. Ngayon, bubuksan natin dahil pinapabuksan to. So, lobat na rin siya. So, yan yung tunog niya. Bigla siyang nagkaroon ng sounds at saka walang minor. So, ayan, check natin. Kung maring palitan na yung tensioner or yung timing chain niya. Alright. Okay. Buksan na natin yung head. Balitaan ko na lang kayo mamaya. Ayan. So, alright. Ayan. Oh, i-refresh na natin yung makina. Dahil sobrang itim. Maitim na yung ano, makina. Papalitan natin ng ano yan, ng side bearing. Sabi nung mayari, side bearing at saka piston ring, valve seal at iba pa. So, alright. Update mamaya. Buksan muna natin. Iyan yan lang ang laman ng makina. Ayan. Makikita nyo. So, pag nagbukas kayo dyan, may spring dito. Ayan, may pin dito. Yan, wag nyong kalimutan yung spring dito ha. Tago nyo yan. Dito, shoot nyo lang dito yung oil pump. Tapos may isang bolt dito na mahaba. Ayan, kunin nyo yan. Para mabiyak ang mahati nyo yung crankshaft. Ayan, crankcase. Para mahugot yung crankshaft. Alright? So, okay mga parts, yan nililinisan namin para maganda. Pati sa labas para ano siya, malinis. Yan. Yung sa loob kasi sobrang itim na. Yung langis na luto. Oh, so, update mamaya. Ay! Alright. So, ayan, pinapainitan natin para pumasok yung bearing. So, habang dito sa kabila naman is naglagay tayo ng Vita Gray. Habang pinapainitan natin yung isang sheet. Rock sheet. So, lagyan na natin ng Vita Gray. Yun, lagyan natin. Update na lang mamaya. Update mamaya. Lagyan na natin to. Pinalitan natin ng side bearing, dalawa. So, ayan, ay saksak na natin. Isalpak na natin.
change lang natin yung bolt kasi medyo marami yung inigpitan ko lang. Tapos panda rin natin kung meron pang sounds. So ayan, palamigin lang natin, medyo mainit pa yung shell. So alright, cut muna natin. Okay, nakatayo na siya. So sobra lang sikip. Papakita ko sa inyo kung ano yan, hindi gumagalaw. Sobrang sikip. May gagawin tayo dyan para lumambot siya konti. Lagay lang natin yung gulong. Alright. Diba? Sobrang sikip. Oh. Dahil sa bearing, bago yung bearing eh, side bearing. Papaluin ko lang yung yung doon, yan sa gilid. Tingnan nyo papaluin natin. Kuha lang ako sa akin. Papaluin lang natin para alam nyo. Hanap ako ng manipis. Ayan masikip. Tigas. Paluin lang natin konti. So ayan, papaluin lang natin konti yung bearing. Bearing lang konti lang. Ayan check natin. Pag lumambot na siya, ayun, pakunti na siyang lumambot. Yun. Isa pa, kunti. Yan. Yun, lumambot na siya. Diba? Ganun lang ang technique niyan. Paluin nyo lang yung bearing. Ayan diba? So, okay. May nakuha na naman kayong tips. Please subscribe and pindutin nyo lang yung notification bell. Tsaka paki-share na lang din sa video para yung iba matututo sila yung mga baguhan. Yan. Alright, good. Tapos lagay na natin yung block. Tsaka head. Tsaka yung pump. Lagay natin lahat yan. Sa gilid. Yan. Tapos yung panggilid. So, alright, cut muna natin. Alright. Ito yung mga parts doon sa gilid ng magneto. So, yan. Ito yung roller guide. Tapos ito yung pin niya. So, lagay nyo lang. Lagay nyo dito. Tapos, suksok nyo itong pin. Okay. Next is yung spring. Yan yung spring. So, yan, ugasan natin. Tapos, next is itong lock niya.
Sa spring at saka dun sa roller guide. So yan, gasa natin. So ayan, madali lang naman siya ilagay. Okay, nagpita na natin. So ayan, makita nyo ganyan siya yun. Okay. Yun. Na-shoot yung pin doon sa may butas sa taas. Tapos, yung sunod natin is itong pump ng langis. Oil pump. Yan. So, madali lang naman siya. Isusuksok nyo lang doon sa may ito, guide. Gasan muna natin. So, ayan. Ilalagay na natin. Suksok nyo lang siya. So, ayan. Nailagay na natin. Okay, cut muna natin. Nilagay ko na yung dito sa may magneto sa loob. So, okay, alright. Tuloy natin. Lagay na natin tong timing gear. So, di kayo mahilo dyan dahil magmamark yan sa likod kung saan yung piston niya. Yan. Tapos, yung sa taas, number 2, tapos 1 sa baba. Kung may sulat, yun yung nakaharap dun sa head. Sigurado yung nakatapdid yung, kahit wala siyang magneto, basta nakatapdid yung piston. Nakatutok sa ulo ng block. Ayan, lagay na natin. Para di kayo mahirapan, ganito yung technique. So, ayan. Lagay na natin yung head. Na timing ko na siya. Tinignan ko na yung sintro niya. So, double check na lang natin pag andun na yung magneto. So, punasan natin na maayos to para walang dumi. Para hindi siya umangat yung gasket. Para magkaroon siya ng leak. Okay, kapit natin. So, meron akong medyo na mistake. Ayan na. Turo ko sa inyo. Ayan. Dalawa kasi yung butas na yan. Katulad nito na mistake ako. So, ang gagawin nyo para bumaba yung guide, dapat dito sa ilalim. Ito. Hindi sa taas ah. Hindi nyo may lagay ang head na yan. Pag
Pag ganyan ang style, kailangan sa ilalim ayun, may butas doon. Tanggalin ko muna tong top gasket para makita nyo. Ayan. Ito ituturo ko lang to para may idea kayo, lalo na pag yung mga baguhan gusto magbukas ng makina. Yun, dalawa yung butas niyan, nakita nyo? Focus natin. Kanina nailagay ko dun sa pinaka mataas dito. Mali pala yun dito. Huwag dyan. Kasi di nyo mailagay yung head. Mahirapan kayo. Dapat dyan sa baba. So, right. At saka hindi nyo rin mailagay itong timing gear. So, ayan. Lagyan natin itong gasket. Yan. So, ayan. Ilagay na natin. Ilagay na natin yung head. Go. So actually itong trouble na to is sin siya ng unang pinunta na shop is side bearing, pero para sa akin good pa naman yung bearing, pero yun kasi gusto lang din ng may-ari na ma-refresh or mapalitan ng bearing para wala nang duda. So yan, nilagay na natin. So lagay na natin yung bolt, yung dalawang 4mm na allen dito. Madilim lang siya. Lagay na natin para mamaya ipitan na lang natin. Kasi check natin pag andyan na yung magneto. Pag nailagay natin mamaya yung magneto. Okay, nilagay na natin. Hindi muna natin higpitan kasi hindi pa ng final. Lagay muna natin yung magneto para pag nilagay ng magneto, tama yung timing. Kita na natin yan. Saka natin higpitan pag tama yung timing dun sa magneto. So, lagay na natin yung mga bolt. So cut muna natin. So yan, ikita na natin. Tandaan lang para pantay. Alternate para siguradong lumabat yung gasket. Cut muna natin, higpitan ko na maayos. So, okay, naigpitan na natin itong apat na to. Yan.
Ito naman sa gilid. Itong guide niya. Dalawa. 10 mm. So, ayan. Control lang sa pag-higpit. Huwag niyong pag nag-lock na siya, konting pihit na lang. So, ganun din sa dito. Pag hindi na umikot, dun sa inawakan nyo na tools na maiksi. Pag medyo alam nyo nang masikip na, stop na. Tapos ngayon ang gagawin natin is i-valve clearance natin ng 0.10 at saka 0.20. So yun lang, madali lang naman si clearance. Lagay nyo lang yung ano dito, filler. Tapos sigpitan nyo kung tama yung higpit nya. So yun na. Tapos balik nyo na lahat. Tapos yun, balik nyo yung wirings lahat. Tapos all goods na siya. So ayan, check natin yung clearance nya. Baka hindi na tayo mag-adjust ng clearance or re-clearance ano. So ito yung gamit ko. Ito yung gamit natin. Yan. Tapos yung isa 20 ito. Yan talaga 24 dapat yan pero 20 na lang. Luwangan nyo na lang konti. So tara. So cut muna natin. All goods na yung sa intake. Sa exhaust na lang. Alright, tinakpan ko na siya. Yan. Pita na lang natin. So alright, ayan, naigpitan ko na. So, ayan, yung bolt pala nito, apat na mahaba. Pag biniyat nyo yan, matatanggal nyo yung bolt dito sa crankcase. Apat na mahaba, 6 na maiksi. Basta ito yung pinakamahaba dito. Apat yan. Tapos dito. Tapos yung iba maiksi na yan. May isa dito sa loob ng oil pump. So, right. Cut muna natin. Tayo ilagay natin yung magneto. Stator. All goods na yan. So, okay. Hindi ko lang na-videoan yung pagkabit sa ibang mga parts. Meron naman akong video sa ibang sa iba kong content ano. So ibang gawa. So ayan na, umandar na yung motor. Naiuwi na rin ang may-ari. So ayan, siya na yan. All goods, tahimik yung andar.